Meron ka na bang investment? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto po nang batiin sila Edmund Panelo, Nomi Picar, and Gerald Soberano. Maraming salamat po sa inyong pagiging supportive dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa materialism. Ano nga ba yung materialism? So, yung materialism po, isa po itong pananaw. Materialism is the belief that only physical matter exists and that everything, including thoughts, emotions, and even the soul, can be explained by material causes. It denies the existence of anything spiritual or supernatural. So kung ang pananaw mo ay materialism, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa angels, demons, heaven, hell, hindi ka naniniwala sa mga spirits, hindi ka naniniwala sa Diyos. So yan yung pananaw ng spiritualism, ng materialism. Lahat na lang ng ito ay material lang. Lahat ng bagay, puro materials lang, wala nang spiritual. So this worldview stands in direct contrast to the Christian belief in a creator God, spiritual realities, and eternal life. Long time ago po, nag-struggle din ako sa atheism, yung paniniwala na walang Diyos. So, there was a time na iniisip ko, baka naman wala talagang Diyos, no? Baka naman hindi talaga totoo yung Bible. So, I was thinking na lahat ng bagay na naririto ay aksidente lang na nangyari at wala talagang lumikha. So, there was a time na materialistic ako, yung philosophy, no? Materialism. Kaya may mga pagkakataon na parang suicidal ako parang meaningless yung buhay. Nabubuhay ka sa mundo, nagdudusa ka lang, and then nakikita mo yung pagdurusa ng ibang tao sa paligid mo. Parang mas mabuti pang mamatay. Total, pag namatay ka, and that's it, wala nang kasunod. Kasi material lang Ito, laman lang, hanggang dito lang tayo. Pag namatay ito, wala na, tapos na. Pero alam niyo po, yung tinuturo talaga ng Biblia, meron pang buhay pagkatapos ng buhay. No? Pag namatay ka, may spirito ka, and your spirit will continue to live. Kung ikaw ay mananampalataya, yung spirito makakapiling ng ating Panginoong Jesucristo, and then someday, yung spirito magkakaroon ng panibagong katawan, yung resurrected body. So, merong buhay pagkatapos ng buhay. Kaya po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sabi niya, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Sabi natin Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may nananirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Materialism makes people become materialistic. Kapag ikaw ay, ang philosophy mo, pananaw mo, materialism, di ka naniniwala sa kabilang buhay, di ka naniniwala sa heaven, sa hell, sa angels and demons, spirit world, spiritual realm, at hindi ka naniniwala sa Diyos. So, ang mentality mo, yung buhay hanggang dito lang. Pag namatay ka, wala na yun. Maagnas ka and maging alabok and that's it. Wala nang kasunod. Kaya po yung isang attitude ng materialism ay materialistic attitude. So, since nandito na tayo sa mundo, magpakasaya na lang tayo, no? Kung may kakayanan ka naman, enjoyin mo enjoyin yung buhay. Because after this, wala nang kasunod. So, yung iba naman na nagdurusa at walang kakayanan talagang enjoyin yung buhay, ang iniisip naman, mag-suicide na lang, no? Sana matapos ng lahat ng ito, ng pagdurusa. Total, kapag natapos to, magkakaroon na ng nothingness, katahimikan, completely non-existent ka na. Wala ka nang alam. Hindi mo na alam. Hindi mo na nararanasan yung pagdurusa. Yan ang akala ng marami. No? Kapag
na tinapos mo yung buhay dito, tapos na, wala nang kasunod. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na merong kasunod yung buhay. Merong life after this life. Pangalawa po, the Bible affirms the spiritual realm. Yung Biblia po ay nagtuturo na merong spiritual realm. Kaya po, nung ako nag-i-struggle ako sa atheism, yung inisip ko wala naman siguro talagang Diyos. So more on agnostic, no? You don't think about, para bang nasa isip mo na you cannot know reality. Hindi mo malalaman talaga kung may Diyos o wala. Pero kaya ako talagang nag-stick sa pananampalataya ng tinuturo ng Biblia, walang iba kundi dahil sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung si Jesus Christ, kung totoo talaga na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, then lahat ng sasabihin niya paniniwalaan ko. Yung muling pagkabuhay kasi ng Panginoon Jesucristo, una, si Jesus historical. Kahit anong gawin mong pagdi-deny, hindi mo kayang i-deny na si Jesus ay, he lived in the past. At lahat ng sinasabi niya, pinatunayan niya ng resurrection. Pinatunayan niya na totoo lahat ng sinasabi niya kasi siya yung nabuhay mag-uli. Kaya ako, solid believer ni Jesus Christ Kung ano sasabihin ni Jesus, papanampalatayahan ko talaga. Kasi he died and resurrected from the dead. Alam niyo yung resurrection ni Jesus, yan talaga magpapatatag sa iyong pananampalataya. And then, si Jesus Christ yung nagtuturo nito na merong kabilang buhay na dapat mong pag-investan. Kaya ito po yung pangatlong katuruan natin ngayon. Christians invest in this present life for eternity. Ibig sabihin, yung buhay mo na ito, tinitingnan mo na ito na binhi, na itatanim, na i-invest mo, and later on, aani ka. Merong kasunod yan. Yung buhay natin parang buto yan Huwag mong kainin, no? Huwag mong i-consume na para bang hanggang dito na lang. Ang gawin mo, i-invest mo, itanim mo, na nalalaman mo na tutubo yan at magkakaroon ng maraming bunga. So, kung ang buhay ay hanggang dito lang sa lupa, enjoyin mo na lang talaga. No? Magpakasasa ka, enjoyin mo yung buhay mo, bilhin mo lahat ng gusto mo, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero hindi po yun ang tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ni Jesus, may buhay na walang hanggan, may next life. At yung buhay na ito, it's your time to invest. You don't invest in the future, you invest now. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Huwag niyong yakapin yung materialistic or yung materialism as a philosophy. Huwag niyong i-reject niyo yung materialism, no? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa na para bang hanggang dito lang tayo. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Lahat ng investment mo na panghanggang dito lang, pwedeng nakawin yan. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Yung investment mo daw dun sa walang hanggan, sa langit, kapiling ng Diyos. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang iyong kayamanan ay nandito lang sa lupa, yung puso mo hanggang lupa lang rin. Ibig sabihin, nakatuon yung puso mo dito lang sa lupa. Pero kung yung kayamanan mo nandun sa langit, kasi invest ka ng invest, naglilingkod ka sa Panginoon ngayon, nagsishare ka ng ebanghelyo, ginagawa mo yung trabaho mo ng tama, inaalay mo lahat ng mga aktibidades mo sa Panginoon, nagpapakabuti ka sa iyong trabaho, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng yun investment doon sa langit. At kung ang kayamanan mo daw ay nandun sa langit, yung puso mo, ibig sabihin nakatuon din sa langit. So, sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Hindi tayo nagpapakasasa at nagiging makamundo. Sa halip, tinitingnan natin itong mundo na ito na lugar kung saan tayo mag-e-invest. Mag-e-invest tayo dito, gagamitin natin buhay natin dito sa mundo bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Paglilingkod sa iglesia. It's our investment for eternity. Kaya po ilan sa mga applications natin mga kapatid. Number 1, reject materialism. I-reject natin yung pananaw ng materialism na hanggang dito lang tayo sa mundo.
maraming mga Kristiyano, nandun na nire-reject na yung materialism Kasi naniniwala sa Diyos, of course, naniniwala kay Kristo, naniniwala sa buhay na walang hanggan, naniniwala sa heaven, hell, angels and demons and spirit world, no? Naniniwala sa buhay na walang hanggan. So na-reject na nila yung materialism Alam niyo po kung anong hindi pa nare-reject ng maraming Kristiyano? Yung kasunod, yung materialistic attitude. Totoo po yan. At masakit na katotohanan yan. Na-reject mo na yung philosophy, pero yung lifestyle hindi pa. Kaya maraming mga Kristiyano, ang investment laging nandito lang sa mundo. Anong ganda-gandang pumorma, ang pogi-poging pumorma, mamahalin yung mga kasuotan, lahat na ng pwedeng i-invest dito in-invest na dito. Pero tanungin mo, kung nagsishare ba ng ebanghelyo, tanungin mo kung inaalay niya ba yung trabaho niya at negosyo niya at lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon. Marami magsasabing hindi Merong materialistic attitude. Na-reject yung materialism, pero yung materialistic attitude hindi pa. Tanungin mo, meron ka bang investment sa langit? May investment ka na ba sa kaharian ng Diyos? Maraming masisinok pag tinanong mo ng ganong tanong. Pangalawa po, discover your life's purpose and live accordingly. Ngayon pa lang, lalo na sa mga kabataan, discover niyo yung purpose niyo. Tanungin mo na agad sila, Lord, bakit ako nabubuhay? What's the reason? Bakit pa ako humihinga? Anong calling ko? Anong pinapagawa niyo sa akin? So, while discovering your purpose, you're living according to that purpose. Kaya pag may panawagan sa iyo ang Diyos, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sumunod ka na sa Panginoon. Gawin mo na kung anong pinapagawa ng Panginoon sa iyo. That is your investment for eternity. Pangatlo po, treat this present life as an investment for eternity. Minsan kasi may attitude tayo na para bang hanggang dito na lang, no? Kaya pag mamamatay na yung isang tao, parang lumon-lumong-lumo Parang nalulumo, parang gumuguho yung mundo Habang nagbabasa ako ng Biblia, habang lumalalim ako sa pananampalataya, mas lalo kong naiisip na yung kamatayan, mas lalo kong nare-realize na yung kamatayan ay pintuan lang talaga papunta sa Panginoong Hesukristo. It's not something to be afraid of. Sabi ng Panginoong Hesukristo na parito siya upang tanggalin talaga yung takot sa atin. Tayo na mga namumuhay sa takot sa kamatayan, mapalaya sa takot. Yun ang sinasabi po ng Biblia. So, yung buhay po natin mga kapatid, tratuhin natin na investment, no? Kahit maghirap ka rito sa mundo, kahit na mandami mong sakripisyo alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, that's okay. Investment 'yun. Huwag mong isipin na magbuhay langit dito sa lupa, no? Though, gino-goal natin na gumanda yung mundo, gumanda yung pamilya natin, komunidad natin, yung ating bansa. Pero wag mong i-expect na eto na yun. Ito na yung pinakalangit mo, no? Meron pang kasunod, mga kapatid. So, you treat this life as an investment. Dito mo paglingkuran ng Panginoong Hesukristo. Isagad mo na yung pag-aalay mo ng buhay sa Panginoong Hesukristo because your life here on earth is an investment. This is not our final destination. Meron pang kasunod. At ang kasunod po niyan ay makakapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pang return of Christ. Meron pang resurrection of the body. Perfect world. Perfect earth. New heavens and new earth. Yun yung future natin mga kapatid. At huwag nating isipin hanggang dito lang tayo. Sabi nga po ni Charles C.T. Studd or Charles Studd, only one life, it will soon be past, but only what's done for Christ will last. Isa lang ang buhay natin mga kapatid. Mabilis lang matapos, mabilis maubos, mabilis mawala. Kaya tandaan natin, lahat ng gagawin natin sa Panginoong Hesukristo, yun lang ang magtatagal ng pangwalang hanggan. Only what's done for Christ will last. Para po sa ating discussion, how do you practically invest your life for the next life? Practically speaking, paano ka mag-invest sa buhay na walang hanggan? Tayo po yung manalangin. Father God, thank you for creating both the seen and the unseen. In a world that often denies your presence and seeks fulfillment only in material things, help me to live with an eternal perspective. Remind me daily
that I am more than flesh and blood. I am both physical and spiritual, created for your glory. Guard my heart from loving temporary things too much, and awaken in me a deeper hunger for your word, your presence, and your eternal kingdom. Teach me to invest my life for the expansion of your kingdom. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Pastor Adonai Ram. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.